marami ng peke nito. Ang binilhan ko dito is binigyan niya ako ng peke. Sana walang nanluloko ng mga ganito kasi. So ayun, what's up guys? Good morning, another day, I think may kwentang video to ngayon. Ayun, magche-change oil tayo. Makikita nyo, inaano na natin. Inaano ko na siya, pinapatulo ko na siya. Ayun, may isi-share lang ako kasi muntik na akong mapegi sa langis. Which is yung lagi ko namang ginagamit, ito. Yung Motul. Yan. Muntik na akong mapeke kasi yung binilhan ko dito is binigyan niya ako ng peke. Alam niyo yun, binigyan niya ako ng peking Motul. Paano ko nalaman? Simple lang, kasi every time na bumibili ako ng Motul, although alam ko naman na marami ng peking nito, lagi ko talagang dino-double check kapag binibigyan ako nito. Unang-una kong tinitingnan, kasi kung makikita nyo, yung peke tsaka original is walang pagkakaiba kung titignan mo lang talaga siya ng ganito. Pero kung alam mo kung anong pinagkaiba ng peke sa original is malalaman mo agad. So, ang una kong tinitingnan is ito. Yan yung takip. May ngipin. And pulido yung gawa nito. Walang lagpas, wala yung parang lagpas-lagpas. Yun. And then, although minsan parehas silang may barcode, yung ganyan. Yung QR code pala. Yan, yung QR code. Parehas silang may ganyan. Pero pag in-scan mo, may lalabas dyan. And then yung peke, hindi ko lang sure kung may lalabas or wala. Pero parehas silang may ganito. And then, pangalawa kong tinitignan is eto guys. Ayan, kung makikita nyo. Ayan. May manufacturing date tsaka expiration date. Ayan, best before. Ganyan. Tapos, yung ilalim niya is may emboss. Ayan, may emboss yan, pangalan, emboss. May pangalan ng Motul. Tapos yung number 2 dito. Ayan. Basta meron yan, di yata kita sa video ko. Ayan. 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 Basta may emboss dito. Kasi yung peke guys, bukod dun sa takip na magaspang, wala siyang ganito. Wala siyang best before date, manufacturing date, tsaka yung emboss dito. Ayan. Although parehas silang may back label, ito yung ganito. Parehas yan yung peke tsaka to. Kaya kung magbe-base ka lang dito, wala, mapipeke ka talaga. So, ang ginawa ko kanina, sabi ko sa kanya, baka may iba ka pang stocks, palitan mo tong binigay mo sa akin. Tapos siguro nagulat siya, alam ko, tapos sabi niya, oh meron pa naman, sabi niya, pares lang naman yan. Sabi ko, boss, bigyan mo ako ng iba. Sabi ko sa kanya ganun. Bigyan mo ako ng iba kasi ayoko nito. Hindi ko sinasabing peke yung tinda mo, sabi ko. Hindi ko talaga sinasabi kasi baka mamaya ma-open, tapos awayin ako, di ba? So yun, tapos nung binigyan niya ako, siguro alam na niya yung nung pagkakaiba nung peke tsaka sa original. Binigyan niya ako nito. Binigyan niya ako nito. Ito yung original. So sabi, tas tinignan ko, nagulat siya, inikot ko lang, ginanyan ko lang. Tas, tinignan ko, sabi ko, sige boss, ito na lang. Tapos sabi niyang ganun sa akin, sige boss, yan, parehas lang naman yan eh. Siguro aware din siya na peke yung isang binibenta niya, ewan ko, baka may mga stock siya. Ayoko na lang din i-mention yung yung tindahan dito. Ayoko siyang baka syempre, ako bilang, syempre, nag-iingat na rin, nagbabayad naman tayo ng maayos, di ba? So, ayun, shinare ko lang yung experience ko today. And ingat na lang tayo kasi sa totoo lang maraming manloloko. And huwag tayo magpapaloko, especially pagka sa mga ganitong bagay kasi sa ating mga nagmumotor. So, yun, shoutout din pala sa Motul kasi sobrang ganda ng langis nyo and subok talaga to. Yun lang, and sa mga kapwa ko rider, every time na bibili kayo ng langis, i-double check nyo and i-search nyo yung mga langis na gamit nyo kung may fake ba or wala, then i-check nyo sa YouTube kung ano yung difference ng fake and original. Yun lang guys, sana nakatulong yung video ko, and at the same time sana walang nanluloko ng mga ganito kasi mahirap na. Yun lang.
Yun lang guys, ride safe. Ingat tayo palagi sa daan. Bye-bye!